Hello, what's up mga Trugsoy? For today's video mga Trugsoy ay i-condition ko na po yung aking motor dahil bukas Monday ay ipaparehistro ko na siya. Kung maaalala po ninyo mga Trugsoy ay yung aking brake caliper ay ginawa ko nung nakaraan. Ngayon, nung paggagawa ko mga Trugsoy ay hindi po siya gumana na maayos kasi tumagas po ulit siya. Parang fake po yata yung nabili ko na O-ring. Kaya babaklasin ko ulit kasi tumatagas-tagas siya eh. Delikado to. Kaya let's go. Baklasin na natin to mga Trugsoy. Baka mabaklas pa ng iba. Sheesh! Bale, sasabay ko na rin nga po para mga Trugsoy pag change oil, no? Bale, na-train ko na siya. Change oil tsaka gear oil. Stop mo nga to, May. Kumay. Alright mga Trugsoy, baklas ko na yung aking caliper. Nalinis ko na din. Tatanggalin ko na po yung nabili kong O-ring na luma. Wala pang isang buwan to. Napakalambot kasi nyo. Tanggal na agad. Tanggalin na natin yan. Bale, ito nga po pala ipapalit ko mga Trugsoy. Original na Yamaha na. Para sigurado. Mahirap po talaga bumili ng aftermarket lang mga Trugsoy. Kaya kung ako sa inyo, kung magbibili kayo ng mga pyesa ng inyong mga sasakyan, mas maganda na yung mga original lang mga Trugsoy kasi iwas abala tsaka doble gastos pa. Sayang din yung binili ko dito. Sayang yung binili ko na pera. Hindi naman tumagal. Kaya mas maganda mga Trugsoy ay original na po talaga yung bibili ninyo. Alright, natanggal ko na mga Trugsoy. Pagkukumpara ko ngayon yung nabili kong original tsaka itong nabili ko na nakakabit sa akin na hindi naman lang tumagal kahit isang buwan. Yung bago, malambot to, malambot. Oh,
Malambot yung klase niya ito, parang makunat-kunat to. Oh. Kaya yan sinasabi ko sa inyo mga Trugsoy na kailangan pag bibili kayo ng mga ganito, kailangan yung original na talaga. Lesson learned na lang din. Lesson learned na lang din sa akin yun. Kasi sumubok lang ako na ang ganun. Para naman mawawala sa pagsubok, diba Trugsoy? Kaya let's go, kapit na ito. Nakabit ko na yung malaki, maliit naman. Okay, kabit na, parehas. Pisto na lang. Lagyan natin yung gilid na pisto ng grasa para mabilis siyang pasok. Konti lang, padulas lang mga Trugsoy. Yun, so. Okay, pasok na mga Trugsoy. May pisto natin. Alright mga Trugsoy, proceed naman po tayo sa pagkakabit, step by step. Ito. Unahin natin yung kabit ito. Hindi ko alam kung anong tawag na ito, pero itong unahin ko sa pagkakabit. Ngayon, lagay muna natin ng grasa yung mga load na ito. Yung dalawang butas ito. Sa mga may alam na, skip nyo lang mga Trugsoy. Ngayon, sa mga kung hindi pa nakakaalam, tuturo ko sa inyo. Hindi naman ako expert sa paggagawa, pero nakakaintindi lang. Kaya kung gusto nyo gayahin, gayahin nyo lang. Eh kung ayaw nyo naman gayahin, wala namang problema mga Trugsoy. At saka kung ano yung nalalaman ko, i-share ko lang din sa inyo. Kaya kagaya nga lagi na sinasabi ko, di ba mga Trugsoy, na hindi naman po ako expert sa paggagawa, nakakaintindi lang. Diba? Sunod natin itong goma. Tapos, itong natin. Isin mo natin, baka mayroong mga delikabok. Tapos sunod na nito. Ito parang bakal na to. Yero. Dito yan, no? Meron naman dito yung ganyan, no? Pasok nun dito. Ay makita. Sa dito yan. Tapos next itong maliit to. Tapos itong may butas. Ito lang. Tapos pasok itong lock. Ayan, itong lock na ito, may mga butas yan dito, butas. Meron yan parang lock eh. As in sa akin nasira na. Ngayon, pwede nyo naman gawa ng paraan. Ito paraan ko, alambre na lang. Pali ito yung ginawa ko. Alambre. Ganito lang, dalawa. Pasok nyo dito. May butas yun dyan eh. Pasok nyo dyan. Sa kabila. Okay. Ngayon, pag naipasok nyo ganyan dyan, tupiin nyo lang. Okay na yun. Ngayon mga Trugsoy, ay kakabit natin itong ating brake caliper sa ating rotor disc. Sa pagkakabit na ito mga Trugsoy, siguraduhin po ninyo na yung dalawang brake pads ninyo ay nakagitna dun sa ating rotor disc. Hindi siya sumablay kasi pag sumablay yan,
palpak yung ginawa niya mga trugsoy. Ganyan lang, kakabit natin ng ganyan, kabit yung dalawang tornilyo dyan sa pinakang bracket niya, higpitan nyo lang ng mahigpit. At pagkatapos yung mahigpitan yung dalawang tornilyuhan na yan, ay susunod na natin nakabit yung ating banjo bolts sa ating flexible hose, dahil dito magagaling yung ating brake fluid. Kaya ikakabit nyo rin yan dyan. Meron yung dalawang washer. Kung stock pa yung inyong banjo bolts ay dalawang ano yon, bale parang tanso. Ngayon sa akin hindi na ito stock. Ang ginamit ko rito yung parang nabibili lang sa mga motorcycle shop. Ngayon mga trusoy, kapag ka naikabit nyo na lahat yung inyong caliper sa inyong rotor disc, ay proceed naman tayo sa pagbi-bleed ng ating fluid dito sa ating master. Sa pagbi-bleed naman mo trusoy, bubombahin nyo lang yung lever ninyo, tapos luluwagan nyo lang yan, tornilyong disc na yan. Bale, paulit-ulit lang yan mga trusoy, bomba, luwag bleed, bomba, luwag bleed, hanggang sa maramdaman ninyo na tumigas na. Kapag ka tumigas na ng ganyan yan mga trugsoy, titigas yan huwag lang kayong maiinip. Ngayon pagka naubos na yung inyong fluid, lagyan nyo ulit ng fluid, tapos bombahin nyo ulit. Pagka bomba nyo na ng ganyan, matigas na, ibig sabihin ng mga trugsoy yan, ganyan, matigas ng ganyan yan, matigas na, hindi na sumasagad. Isang bleed pa ulit, tapos pagka bleed nyo ulit yan, okay na yan, pwede nyo nang takpan. Ibig sabihin ng mga trugsoy ay meron na kayong preno yan mga idol at mga trugsoy. Alright mga idol at mga trugsoy, tapos na tayo sa ating brake system. Proceed naman po tayo sa pag-change oil natin. Ngayon uunahin natin ang pag-change oil ng ating gear oil. Ngayon pag nag-change oil kayo, siguraduhin yung naikabit nyo yung tornilyong 12 na yan sa ilalim. Kasi pagka hindi nyo naikabit yan, tapos isinalin nyo yung inyong gear oil, ay matatapon lang yung gear oil nyo, masasayang. So ang gamit ko nga po pala dito mga idol at mga trugsoy ay yung speed tuner ni Idol Mickey Maso lang sa Kalam. At pagkatapos yung maisalin yung inyong gear oil, syempre kakabit nyo rin yung mga tornilyo na kinalas nyo dyan. Yung sa akin yan, hindi na stock yan, kaya ganyan na yan. Pero kung yung stock nyo pa rin yan, parang plastic lang yun mga idol at mga trugsoy, balik nyo lang. Tapos all goods na yan mga idol at mga trugsoy. Tapos nyan mga idol at mga trugsoy, ay magpuproceed naman po tayo sa pag-change oil ng ating langis. Alright, tapos na tayo sa pag-change oil ng ating gear oil. Proceed naman po tayo sa ating makina. Ang gamit ko naman na langis dito mga idol at mga trugsoy ay syempre ang speed tuner super oil ni Idol Mickey Maso lang sa Kalam. Since nung malaman ko yung malangis niya na yan mga idol at mga trugsoy, ayan na po talaga ang aking pinag-change oil. Ngayon mga trugsoy, kung ang inyong mga motor ay kagaya ng sa akin ay Mio Sporty lang din, 800 ml lang yan. Pasensya na po kayo at ngipin ko yung pinanggagamit ko pang bukas dyan kasi yung kamay ko ay madulas. Kaya ginamitan ko lang ng power of teeth. Alright, meron na yung measuring cup dito. Mabuti na lang meron akong measuring cup. So 800 ml lang ating ilalagay dito sa ating langis. So mga idol at mga trugsoy, make sure nyo rin nga po pala na bago ninyo isalin yung inyong langis ay shake nyo muna ng maigi para mahalo-halo yung ganyan. So kung magtatanong sa inyo mga idol at mga trugsoy, bakit ganyan yung kulay ng aking langis, ay hindi ko na rin po alam kung bakit ganyan yung langis na ginawa ng ating Idol Mickey Maso. Yan na rin po yung talagang secret niya kung bakit ganyan. Kala nyo talaga use oil na, pero hindi po talaga use oil yan. Ganyan po talaga siya kapag magsasalin kayo ng inyong langis sa inyong makina. Ganyan po talaga ang kulay niya, sa hindi natin malaman na kadahilanan. Kumbaga yun na yung pinakang secret niya mga idol at mga trugsoy. Pero sinisigurado ko naman sa inyo mga idol at mga trugsoy na yung langis na ito na nire-recommend ko sa inyo ay napakaganda po talaga niya. Sa kapag pinaandar nyo yung inyong makina, ay mararamdaman po ninyo na smooth po talaga yung andar ng inyong makina, wala na siyang gaspang. Alright, proceed naman po tayo sa pagtatanggal nitong ating takip ng ating drain plug. So bale medyo may katigasan yan, kaya ang ginawa ko ay pina-stop ko na muna at ginamitan ko ng mahiwagang technique. Kaya ayan, bukas na siya. At mamaya maya lang yan mga trugsoy
ay gagamitan na natin ng ating mahiwagang torotot. So bale napakatagal ko rin po palang hindi nakapag-upload ng aking video mga idol at mga turugsoy, no? Kaya yung dashboard ko ng aking page na Buhay ng Chopper TV ay namumula na. Pero okay lang yon, wala tayong magagawa dahil medyo busy po talaga sa paghahanap buhay. Hindi ko rin po talaga matutukan yung aking pag-vlog. Kasi sa pag-vlog naman pong mga idol at mga trusoy, wala pa naman po talaga akong kinikita rito. Kaya hindi po talaga ako makapag-focus. Gustuhin ko mang mag-focus sa aking pag-vlog, kaso pagka nag-focus ako sa aking pag-vlog, since wala pa naman akong kinikita rito, mapapabayaan ko yung pamilya ko. Hindi naman po pwede yung ganun. Kaya mas pinofocus ko po yung aking sarili sa aking pagbibiyahe pang araw-araw. Kaya medyo nabibisi tayo sa ating pang araw-araw mga idol at mga trusoy. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo mga trusoy, dahil alam ko sa sarili ko na mayroon pa rin sumusuporta at susuporta pa sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo panonood mga idol at mga trusoy. Na-miss ko kayong lahat. Alright mga tursoy, nakapamit na tayo ng ating goma ng ating caliper, tapos nakapag-change oil tayo, tapos nakapag-change din tayo ng ating gear oil. And that's all for today. Bye bye, peace out, I love you all.